Kabanata 771, Nalantad. Nakagawa na kami ng sapat na mga hakbang. May bahid ng panunuya sa tono ng mga nakatataas. Zia Hang, ano sa tingin mo? Sa sandaling ito, may biglang nagtanong. Isang hindi natural na tingin ang bumungad sa mukha ni Zia Hang. Sa aking kasalukuyang kakayahan, tiyak na hindi ako katugma ni Qin Yu. At saka, si Lola Qin ang tunay na controller ng kapangyarihan. Wala rin akong magagawa. Tinamantala ni Zia Hang ang sitwasyon at sinabi. Paano kung, personal na kumilos ang mga nakatataas? Biglang mungkahi ni Zia Hang. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang eksena ay biglang natahimik. Walang gustong kunin ang paksang ito. At parang may nahulaan si Zia Hang sa ugali nila. Ano ang larawang iyon sa kamay ni Qin Yu? Sa oras na ito, may nakapansin sa larawang kinokontrol ni Qin Yu sa screen. Anong klaseng kayamanan yan? Talagang natunaw nito ang kapangyarihan ng isang martial saint ng napakadali. Ano ang dalawang bangkay na iyon? Sa isang sandali, ang mga nakatataas ay naakit lahat sa mga nilalaman ng video. Pagkatapos nilang panoorin ang buong video, muli silang natahimik. Ang batang babae na iyon, parang medyo katulad ng isang karakter na naitala sa mga sinaunang aklat. Parang may nahulaan ng isang higher up. Zia Hang, magpadala ka agad ng isang tao para hulihin siya. Mabilis na nag-utos ang isang higher up. Awkward na sinabi ni Zia Hang, sa lakas ko, imposibleng maging katapat ko si Qin Yu. Natahimik sandali ang mga nakatataas. Malinaw nilang maibibigay ang kapangyarihan kay Zia Hang, ngunit sa huli, nagpasya silang hintayin si Lola Qin. Halatang halata na ang mga nakatataas na ito ay hindi naniniwala kay Zia Hang. Ads by Pop Future. Hayaan mong mabuhay si Qin Yu ng ilang araw, malamig na sabi ng mga nakatataas. Zia Hang, kailangan mong bantayang mabuti si Qin Yu. Pagkasabi nito, unti-unting naglaho ang mga nakatataas. Pagkalabas ng meeting room, naglabas si Zia Hang ng sigarilyo sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kanyang bibig. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mukhang may nahulaan ako, sabi ni Zia Hang na may malamig na ngiti. Tuldok tuldok tuldok. Si Lola Qin ay nakoma, at nagkaroon din si Qin Yu ng pagkakataong makahinga. Nitong mga ilang araw, pinag-isipan ni Qin Yu ang kanyang utak, ngunit wala siyang maisip na paraan para harapin ang kapangyarihan ng martial saint. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Qin Yu. Kinuha niya ang telepono at nakitang ang tumatawag ay ang Pavilion Master. Mabilis na kinuha ni Qin Yu ang telepono at sinabing, Pavilion Master, bakit bigla mo akong tinawagan? Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, Qin Yu, hindi mo ba nakalimutan ang maraming bagay? Natigilan si Qin Yu. Napakamot siya ng ulo at sinabing, Pavilion Master, ano ang ibig mong sabihin dito? Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, naaalala ko na sinabi ko na isasama kita para gamitin ang bodega, ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon ko, tama ba? Tinapik ni Qin Yu ang kanyang ulo at nagmamadaling sinabi, Pavilion Master, hindi ko nakalimutan. Kung may kailangan kang gawin, sabihin mo lang sa akin. Nagpatuloy ang Pavilion Master, nangako ka rin kay Ye Qing na ibibigay mo sa kanila ang formula ng tableta. Tama. Masyado akong naging abala kamakailan, nakalimutan ko. Medyo napahiya si Qin Yu. Ang Pavilion Master sa kabilang dulo ay nagsabi, halika sa Divine Alchemist Pavilion. Nandito rin si Jiang. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ng Pavilion Master ang telepono. Mabilis na tumayo si Qin Yu at bumulong, nakalimutan ko talaga ang tungkol dito. Ang lalaking may bigot ay bumulong, ano ang problema? Sinabi ni Qin Yu, pupunta ako sa Divine Alchemist Pavilion. Sasamahan kita. Mabilis na tumayo ang lalaking may bigot at sinabing, ang Divine Alchemist Pavilion ay isang magandang lugar. According to my geographical speculation, it used to be a graveyard. The man with the bigot licked his lips and said. Pinandilatan ni Qin Yu ang lalaking may bigot at sinabi, mas mabuting wala kang ideya tungkol sa Divine Alchemist Pavilion. Nahiyang ngumiti ang lalaking may bigot at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng anumang bagay na walang ingat.
Akmang aalis na si Chinyu, muling tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono at nakitang si Zia Hang talaga ang tumatawag. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Pumunta siya sa gilid at kinuha ang phone. Anong mali? Tanong ni Chinyu sa malalim na boses. Sinabi ni Zia Hang, magkita tayo ngayong gabi. May sasabihin ako sa'yo. Natahimik sandali si Chinyu, at pagkatapos ay pumayag siya, okay, saan tayo magkikita? Ipapadala ko sa iyo ang address mamaya. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Zia Hang ang telepono. Kinuha ni Chinyu ang kanyang telepono, at hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Talagang nagkaisa ang mga bagay, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpadala si Chinyu ng mensahe sa Pavilion Master, may gagawin ako ngayong gabi, darating ako sa Divine Alchemist Pavilion sa tamang oras bukas. Hindi nagtagal, sumagot ang Pavilion Master, okay. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na mansyon sa Jingdo. Isang matipunong lalaki ang humihigop ng tsaa. Ang panloob na chi ng lalaking ito ay walang kapantay. Bawat galaw niya ay may malakas na internal chi. Higit sa lahat, ang lalaking ito ay nakasuot ng isang lalaking naka-purple. Ang lalaking ito ay isang lalaking nakasuot ng lila ng Jingdo Martial Arts Association. Ang kanyang posisyon ay hindi mababa at ang kanyang pangalan ay Chen Huang. Bilang isang lalaking nakasuot ng lila, hindi nagsumbong si Chen Huang kay Zia Hang o Koexi. Sa halip, direktang nag-ulat siya sa mga nakatataas at kay Lola Chin. Para kay Zia Hang, palaging nag-aalala si Chen Huang. Pagkatapos ng lahat, ang dating posisyon ni Zia Hang ay upang bumuo ng isang magandang relasyon sa iba't ibang mga aristokratikong pamilya. Ang ganitong uri ng tao na napunta sa sekular na mundo ay walang permanenteng katapatan at madaling makulam ng mga benepisyo. Bukod doon, si Chen Huang ay mayroon ding sariling makasariling motibo. Pinagnanasaan niya ang posisyon ng presidente. Bagamat ang posisyon na ito ay hindi mas mataas kaysa sa posisyon ng mga lalaking nakasuot ng lila, mayroon itong mas maraming mapagkukunan at karangalan. Hanggat nahuli niya ang maruming sekreto ni Zia Hang, mapapalitan niya ito. Sa makatuwid, si Chen Huang ay lihim na nagpadala ng isang lalaking nakasuot ng lila upang palihim na subaybayan si Zia Hang. Nang gabing iyon, nagring ang telepono ni Chen Huang. Kuya Chen, lumabas si Zia Hang. Isang boses ang nagmula sa kabilang dulo. Saan siya nagpunta? Tanong ni Chen Huang. Sabi ng kabilang dulo, Bundok Qinggang. Nanlamig ang ekspresyon ni Chen Huang. Bundok Qinggang. Ang lugar kung saan nag-away sina Chinyu at Blackie. Bago siya umalis, tumawag si Zia Hang, patuloy sa kabilang linya. Pinaikit ni Chen Huang ang kanyang mga mata at sinabing, bantayan siya. Ano man ang balita, ipaalam ka agad sa akin. Oo. Naputol ang tawag. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, nagmamadali si Chinyu patungo sa Qinggang Mountain. Samantala, matagal nang naghihintay si Zia Hang sa Qinggang Mountain. Nasira ang paligid. Mula noong labanang iyon, ang Qinggang Mountain, na naging desyerto na, ay lalong naging desyerto. Unti-unting nagdilim ang langit. Bandang alas 8 ng gabi, sa wakas ay nagpakita si Chinyu sa Qinggang Mountain. Ikinaway ni Zia Hang ang kanyang kamay kay Chinyu at sinabing, narito. Napaungol si Chinyu at agad na humakbang patungo kay Zia Hang. Sa sandaling ito, ang lalaking nakakulong kulay lila na nagtatago sa dilim ay biglang pinaikit ang kanyang mga mata. Chinyu. Pulong niya sa mahinang boses at saka ngumisi. Zia Hang, talagang naglakas loob kang makipag-ugnayan kay Chinyu. Dead meat ka. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ng lalaking naka-purple ang kanyang telepono at pinindot ang camera button para kunan si Zia Hang. Kabanata 772, No Choice. Walang alam si Zia Hang tungkol dito. Naglakad si Chinyu hanggang sa Zia Hang, at sa sandaling ito, bigla siyang huminto. Anong mali? Tanong ni Zia Hang. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu, at agad na kumunat ang kanyang mga kilay. Bago pa makapagtanong si Zia Hang, sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, saktan mo ako. Ha! Agad na natigilan si Zia Hang. Pilasin mo at suntukin mo ako. Huwag kang ang magsalita ng walang kwenta.
Galit na sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ni Chinyu na hawakan ang gininto ang ilaw sa kanyang kamay at binato ng suntok si Zia Hang. Ang suntok na ito ay direktang binasag ang dibdib ni Zia Hang. Ang kanyang buong katawan ay pinalipad. Kasunod nito, hinawakan ni Chinyu ang gininto ang ilaw sa kanyang kamay at malamig na sinabi, Zia Hang, naglakas loob ka bang yayain akong lumabas mag-isa? As if ikaw ang kalaban ko. Napahiga si Zia Hang sa lupa sa sobrang sakit. Patuloy siyang naglalabas ng dugo mula sa kanyang bibig habang mukhang sobrang miserable. Sa lakas ni Zia Hang, hindi siya ang kalaban ni Chinyu. Wala man lang siyang lakas para lumaban. Bago pa makapag-react si Zia Hang, naglakad na si Chinyu. Hinawakan niya si Zia Hang sa kwelyo at inihagi sa isang tiyak na direksyon. Ang direksyong ito ay kung saan nagtatago ang lalaking nakasuot ng kulay lila. Ay hindi. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng lila. Mabilis siyang tumayo at nawala sa Qinggang Mountain sa napakabilis na bilis. Pagkatapos lamang niyang mawala ng tuluyan ay inalis ni Chinyu ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan. Matapos matiyak na walang tao sa paligid, hinailan ni Chinyu si Zia Hang. Inilagay niya ang kanyang palad sa dibdib ni Zia Hang at itinurok ang kanyang espiritual na enerhiya dito. Matapos ang buong 10 minuto, bahagyang gumaan ang sugat sa dibdib ni Zia Hang. Ikaw, anong nangyayari? Hindi napigilan ni Zia Hang na magtanong ng galit. Akala ko talaga ngayon mo lang ako papatayin. Tumingin si Chinyu sa paligid at malamig na sinabi, may na-target ka. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Zia Hang. Napatungo si Chinyu sa lupa at sinabing, may nagtatago dito kanina lang. Kung hindi ko gagawin ito, tiyak na mabibilad ka. Medyo naging pangit agad ang ekspresyon ni Zia Hang. Kung nalantad ang bagay na ito, tiyak na mamamatay siya. Pag-isipan mo, sino ang naghihinala sa iyo? Kumunat ang noo ni Chinyu. Sumimangot si Zia Hang. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi ko alam, hindi ko talaga moari. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, walang nagmamadali. Dahil nagpadala sila ng isang tao na sumubaybay sa iyo, sa palagay ko ay tiyak na mahahanap ka nila sa mga susunod na araw. Kapag dumating ang oras na iyon, natural na malalaman mo kung sino iyon. Sumimangot si Zia Hang at sinabing, pero, kung hindi ako mamamatay sa mga kamay mo, natatakot akong hindi ito makatuwiran. Hindi ito inisip ni Chinyu. Hinaplos niya ang kanyang baba at naglakad-lakad, pagkatapos ay sinabi, kung may magtanong, sabihin mo lang na nangako kang bibigyan mo ako ng isang tangkay ng mga halamang gamot, kaya iniligtas ko ang iyong buhay. At the same time, pagkatapos mong pumunta sa Jingdu Martial Arts Association bukas, humanap ka agad ng magkokolekta ng mga halamang gamot at gumawa ng inisyatiba para manggulo. Sabihin mo sa kanila ang nangyari ngayong gabi. Tumango si Zia Hang at sinabing, okay, I got it. Kung may anuman sa susunod, hahanapin kita, paalala ni Chinyu sa kanya. Gumuso si Zia Hang at sumang-ayon, naiintindihan ko. Bumaba tayo sa negosyo. Umupo si Chinyu sa isang piraso ng graba. Sinabi ni Zia Hang sa malalim na boses, ngayon, hinanap ako ng mga nakatataas para sa isang pulong. Ang pagpupulong na ito ay tungkol sa iyo. O talaga? Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinenyasan si Zia Hang na magpatuloy. Sinabi ni Zia Hang, hindi sila gagawa ng hakbang laban sa iyo pansamantala. Hinihintay yata nila si Lola Chin. Tulad ng inaasahan. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Ang mga nakatataas na ito ay medyo maingat. Hindi yun ang punto. Sa oras na ito, binago ni Zia Hang ang paksa. Ayon sa aking pagsisiyasat ngayon, ang 8 nakatataas na ito ay hindi makakagawa ng personal. Pagkatapos, sinabi ni Zia Hang kay Chinyu ang buong kwento. Matapos itong marinig ni Chinyu, agad na kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi lamang walang nakakita sa kanila, ngunit ang 8 nakatataas na ito ay hindi man lang makakilos ng personal. Ano ang dahilan? Baka alam ni Lola Chin ang sikreto, paalala ni Zia Hang. Huminga ng malalim si Chinyu at tumango. Dahil hindi sila personal na makakagawa, medyo ligtas ako sa ngayon.
Kung personal na kumilos ang 8 mas mataas na iyon, malamang na walang pagkakataon si Chinyu na mabuhay. Oh, kamusta na si Lola Chin? Tanong ni Chinyu. Sinabi ni Ziyahang, malamang hindi na siya magigising sa maikling panahon. Ayon sa balita, muntik nang kunin ng palad na iyon ang buhay ni Lola Chin. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti. Ang gumawa ng hakbang ay isang guardian. Ang kanyang lakas ay higit pa sa kapangyarihan ng isang mighty realm. Paano may kukumpara sa kanya ang isang peak martial marquis? Sige, naiintindihan ko. Tumayo si Chinyu at sinabi. Pwede ka nang bumalik. Tandaan, alamin kung sino ang naghihinala sa iyo sa lalong madaling panahon. Tumango si Ziyahang at sinabing, sige, naiintindihan ko. Matapos makipaghiwalay kay Ziyahang, tumalikod si Chinyu at umalis sa Mount Qinggang. Kinabukasan, iniwan ni Chinyu si Jingdo kasama ang lalaking may bigot at nagmamadaling pumunta sa Divine Alchemist Pavilion. Dumating siya sa Divine Alchemist Pavilion. Sa sandaling humakbang siya sa pintuan, hindi mabilang na mga pharmacist ang dumagsa. Elder Chin, bumalik ka na. Isang grupo ng mga pharmacist ang sumugod at pinalibutan si Chinyu sa gitna. Chinyu? Naging limelight ka kamakailan. Sa sandaling ito, lumakad din ang 5th Elder. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, ika-5 Elder, huwag kang magbiro sa akin. Hindi ako nagbibiro sa iyo. Ang 5th Elder rolled his eyes. Noon, nakita ko na talent ka, pero hindi ko talaga inaasahan na aabot ka sa ganitong stage. Nahihiyang tumawa si Chinyu at pagkatapos ay nagtanong, o tama, nasaan ang Pavilion Master? Hinihintay kanya sa gusali ng Pavilion Master, sabi ng 5th Elder. Napaungol si Chinyu at mabilis na naglakad patungo sa gusali ng Pavilion Master. Dumating siya sa gusali ng Pavilion Master. Sinulyapan ni Chinyu ang lalaking may bigot at sinabing, hintayin mo ako dito. Mamaya na ako bababa. Ang lalaking may bigot ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, sige, nakuha ko na. Huwag mo na akong pakialaman. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid na may katakawan. Si Chinyu ay hindi mapakali sa kanya. Agad niyang pinadyak ang kanyang mga paa at nakarating sa gusali ng Pavilion Master. Sa gilid ng gusali ng Pavilion Master, ang Pavilion Master at Jiang He ay umiinom ng tsaa. Mabilis na naglakad si Chinyu at Yumoko, pagbati, Pavilion Master, at Senior Jiang. Umupo. Kinawian ng Pavilion Master ang kanyang kamay. Umupo si Chinyu sa tapat ng Pavilion Master at nakangiting sinabi, Pavilion Master, ano ang kailangan mong gawin ko? Huwag mag-atubiling magtanong. Gayunpaman, hindi pinansin ng Pavilion Master ang tanong na ito. Sa halip, sinabi niya ng walang pakialam, ang labanan sa pagitan mo at ng Heaven Swallow Python ay talagang nakakabighani. Sinabi ni Chinyu na may mapait na ngiti, kasalukuyan akong nag-aalala. Kapag naka-recover na ang Heaven Swallow Python, siguradong aatake na naman ito. Wala akong paraan para harapin ang kapangyarihan ng Martial Saint na kinokontrol niya. Nang marinig ito ng Pavilion Master, hindi niya napigil ang matawa. Kung gayon bakit hindi ka tumakbo? Napangiti si Chinyu ng mapait. Tumakbo. Kailangan ko lang manalo para makita si Yan Ruozo. Kung palalampasan ko ang pagkakataong ito, hindi ko alam kung kailan ko siya muling makikita. Nang marinig nila ito, ang Pavilion Master at si Jiang He ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa at ngumiti. Nang makita niya ang eksenang ito, hindi naiwasang sabihin ni Chinyu na may pagtataka, Pavilion Master, mayroon ka bang ideya? Kabanata 773, ang paraan upang makuha ang kapangyarihan ng isang Martial Saint. Sa pagtingin sa Pavilion Master at sa mga ngiti ni Jiang He, biglang may nahulaan si Chinyu. Hindi kaya pinatawag siya dito para sa bagay na ito. Senior Jiang He, mayroon ka bang paraan? Agad na nabalisa si Chinyu. Napakahalaga sa akin ang usaping ito. Alam mo na lahat ng ginagawa ko ay para iligtas si Yan Ruozo. Basta manalo ako laban kay Blackie, makapasok ako sa Mystic Realm. Sa oras na iyon, nakikita ko si Yan Ruozo. Sinulyapan ni Jiang He si Chinyu at sinabing, naisip mo na ba na kung talagang papasok ka sa Mystic Realm, baka hindi ka na makakalabas.
Paano kung magtulungan sila para kabkuban ka sa Mystic Realm? Ano ang gagawin mo pagkatapos? Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabi, may sarili akong paraan. Hanggat mahahanap ko ang Mystic Realm, tiyak na magkakaroon ako ng paraan. Nang makita ito, tumango lang si Jiang He at sinabing, mukhang nakapagdesisyon ka na. Wala na akong masasabi pa. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Jiang He. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at sinabing, dapat mong malaman ang tungkol sa mga lihim ng langit, tama ba? Alam ko. Tumango si Chinyu. Tinubukan kong hulihin ang makalangit na mga lihim minsan at nagtagumpay. Nagulat ito ng kaunti kay Jiang He. Tumingin siya kay Chinyu at sinabi, ang pagkuha ng mga makalangit na lihim ay isang napakahirap na bagay. Ikaw. Nagawa kong makuha ito. Seryosong sabi ni Chinyu. Jiang hindi niya mapigil ang mapangiti ng may bakas ng paghanga sa kanyang mukha. Kamakailan, ang makalangit na mga lihim ay hinulaan na ang isang martial saint ay lilito sa Pyro sa simula ng susunod na taon. Sabi ni Jiang. Martial saint. Si Chinyu ay tila naguguluhan. Huminto si Jiang He at nagpatuloy sa pagsasabing, malapit na ang bagong taon. Sa madaling salita, hindi malayo sa oras na may lalabas na martial saint. So, lalong naguluhan si Chinyu. Tinitigan ni Jiang He si Chinyu at sinabing, naisip mo na ba na ang martial saint na hinulaan ng lihim ng langit ay ikaw? Ako. Itinuro ni Chinyu ang kanyang ilong. Gayunpaman, ang kasalukuyang Chinyu ay malayo pa sa pagiging isang martial saint. Napakaraming martial marquise sa tuktok ng martial marquis realm sa mundo, kaya paano ako, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Siguradong sila ang unang hahakbang sa martial saint realm. Hindi. Umiling si Jiang He. Hindi na maaaring lumitaw ang mga martial saint sa panahong ito. Ang unang taong tumuntong sa martial saint realm ay wawasak sa deadlock na ito. Sa makatuwid, maraming tao ang natigil sa consummate stage ng martial marquis realm at hindi na makagagawa ng isa pang hakbang pasulong, anuman ang kanilang talento. Ito ang pagsugpo sa heavenly Dao. Wala itong kinalaman sa talento. Nang marinig ito ni Chinyu, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi nakakagulat na napakaraming mga henyo sa panahong ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatuntong sa martial saint realm. Maraming taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang bagong martial saint. Senior Jiang He, bakit sa tingin mo ako iyon? Tanong ni Chinyu na nakakunot ang noo. Walang pakialam na sinabi ni Jiang He, nararamdaman ko. Gayon din ang nararamdaman ko, sabi din ng Pavilion Master. Chinyu, bakit hindi ka tumuon sa pagtaas ng iyong lakas pansamantala? Hanggat tumuntong ka sa Martial Saint Realm, kahit ang Jingdu Martial Arts Association ay kailangang makipag-ayos sa iyo ng mapayapa. Pagdating ng oras na iyon, maaari mo siyang hilingin at makipaglaban sa Jingdu Martial Arts Association. Malalim na sumimangot si Chinyu. Kung siya talaga ang martial saint na iyon, talagang ito ay isang bagay na dapat abangan. Pero, bibigyan ba siya ni Lola Chin ng oras? Pagkatapos nilang gumaling sa kanilang mga sugat, tiyak na gagamitin nila ang kapangyarihan ng isang martial saint para palayasin siya. Wala akong ganoon karaming oras. Umiling si Chinyu. Nang makita ito ni Jiang, tumingin siya sa Pavilion Master. Sinabi ng Pavilion Master sa malalim na boses, kung makukuha niya ang kapangyarihan ng isang martial saint, makukuha mo rin ito, Chinyu. Makukuha ko rin. Nagmamadaling tumingin si Chinyu sa Pavilion Master. Tumango ang Pavilion Master at sinabing, tama. Hanggat maaari mong mahanap ang kapangyarihang naiwan ng isang martial saint, maaari mong hiramin ang kapangyarihan ng isang martial saint. Nang marinig niya ito, hindi napigilan ni Chinyu na mapangiti at sinabing, hindi ganoon kadaling hanapin ang kapangyarihang naiwan ng martial saint. Siyempre hindi ganoon kadali. Ngumiti ang Pavilion Master at sinabi. Nagpatuloy ang Pavilion Master, ngunit hindi ganoon kahirap. Sabik na tumingin si Chinyu sa Pavilion Master at hinintay itong magpatuloy. Nagpatuloy ang Pavilion Master, marami sa mga aristokratikong pamilya ang magkakaroon ng kapangyarihang maiiwan ng isang martial saint. Bukod dito, napakarami ng gayong maharlikang pamilya.
Mabilis na tiningnan ni Chinyu ang Pavilion Master at sinabing, Pavilion Master, huwag mo akong ipagpaliban. Dapat alam mo kung saan sila naiwan, di ba? Bahagyang ngumiti ang Pavilion Master at sinabing, tama. Pagkatapos niyang magsalita, ang Pavilion Master ay naglabas ng isang business card at inilagay ito sa mesa. Sa business card, may nakasulat na pangalan, Zhu Yuzi. Ang pangalan na ito ay medyo hindi pamilyar. Hindi pa ito narinig ni Chinyu dati. Kinuha niya ang business card at sumimangot. Pavilion Master, bakit hindi ko pa narinig ang tungkol sa pamilyang Zhu? Dahil ang pamilya Zhu ay matagal nang lumipat sa ibang bansa, sabi ng Pavilion Master. Itinuro niya ang business card at sinabing, si Zhu Yuzi ang matalik kong kaibigan. Ang kanyang ama ay nangangailangan ng isang uri ng tableta na tinatawag na concentric pill. Ang ganitong uri ng pill ay isang tunay na divine rank pill. Si Zhu Yuzi ay nakiusap sa akin ng maraming beses, ngunit hindi ako pumayag dahil wala akong formula para sa concentric na tableta. Nang marinig ito, mabilis na naunawaan ni Chinyu. Gusto mong tulungan kitang pinuhin ang concentric na tableta, tama ba? Kinuha ni Chinyu ang business card at sinabi. Tumango ang Pavilion Master at sinabing, tama. Kung maaari mong pinuhin ang concentric pill para sa pamilya Zhu, sa tingin ko ay bibigyan kanila ng kapangyarihan ng isang martial saint. Kinuha ni Chinyu ang business card at agad na tumayo. Pagkatapos, medyo tuwang-tuwa siyang nagsabi, Pavilion Master, salamat. Nagpatuloy ang Pavilion Master, huwag kang maging masaya ng maaga. Ang kapangyarihan ng isang martial saint ay may malaking kahalagahan. Baka hindi sila papayag na ibigay ito sa iyo. Sa makatuwid, kailangan mo pa rin gawin ito sa iyong sarili. Pavilion Master, ang posibilidad na makuha ang kapangyarihan ng isang martial saint ay sulit na sa aking pagsusumikap. Si Chinyu ay lubos na determinado. Sige. Tumango ang Pavilion Master. Aalis ka sa oras sa loob ng 3 araw. Ipapaalam ko sa pamilya Zhu na sunduin ka. Masiglang tumango si Chinyu at sinabing, Pavilion Master, ako, si Chinyu, ay hinding-hindi makakalimutan ang iyong dakilang kabaitan, ako. Tama na. Mukhang hindi nagustuhan ng Pavilion Master na marinig ang mga bagay na ito. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, maaari ka nang bumaba. Tuyong ubo si Chinyu at pagkatapos ay sinabing may nakakahiyang ngiti, kung gayon, Pavilion Master, mangyaring magpahinga. Pagkatapos niyang magsalita, binati ni Chinyu si Jiang He at tumalon pababa mula sa gusali ng Pavilion Master. Pagkaalis ni Chinyu, nagbuhos si Jiang He ng isang tasa ng tsaa at nakangiting sinabi, sa tingin mo ba ay ibibigay ni Zhu Yuzi ang kapangyarihan ng martial saint kay Chinyu? Hindi ko alam, umiling ang Pavilion Master at sinabi. Kahit talagang tumanggi si Zhu Yuzi, mabuti para sa kanya na lumabas at magtago. Diyang hindi niya napigil ang haplasan ng kanyang balbas at nakangiting sinabi, talagang nag-effort ka. Ngumiti ang Pavilion Master at sinabi, naniniwala ako kay Chinyu. Tiyak na makukuha niya ang kapangyarihan ng martial saint. Sa tingin ko hindi ito posible. Umiling si Jiang He at sinabing. Dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng martial saint. Hindi lahat ng angkan ay may kukumpara sa Jingdu Martial Arts Association. Ngumiti ang Pavilion Master at sinabing, bakit hindi tayo tumaya? Anong taya? Tanong ni Jiang He. Ang Pavilion Master ay nagsabi, kung ako ang manalo, ituturo mo ang 9 na sikreto ng Taoismo kay Chinyu. Paano kung ganoon? Kabanata 774, si Jiang Sha ay disipulo. Nang marinig ito, agad na nag-alinlangan si Jiang He. Ang 9 na sikreto ay ang ultimate technique ni Jiang He. Sa buong mundo, hindi alam ng maraming tao ang pamamaraang ito. Maging ang Jingdu Martial Arts Association ay walang anumang record ng 9 na sikreto. At ang dahilan kung bakit makikilala si Jiang He bilang numero 1 tao sa mundo ay dahil sa 9 na sikreto. Ano, hindi mo matitiis? Ngumiti ang Pavilion Master at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Jiang He. Bahagyang bumantong hininga si Jiang He at sinabing, pinaplano kong maghintay hanggang sa mamatay ako bago ko ikalat ang 9 na sikreto. Pagkatapos ng kamatayan, ang buhay at kamatayan ng isang tao ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin ng sarili. Umiling ang Pavilion Master.
Si Jiang He ay natigilan, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas at sinabing, iyan ay makatuwiran. Sige, tataya ako sa iyo. Ito ay isang deal. Tuldok tuldok tuldok. Sa oras na ito, tumalon na si Qin Yu mula sa gusali ng Pavilion Master. At ang lalaking may bigot ay nawala na kung saan. Hindi napigilan ni Qin Yu na sampain sa loob, kung huhukayan ng bastard na ito ang libingan ng ninuno ng Pavilion Master, magiging problema ito. Walang magawa, nailabas lamang ni Qin Yu ang kanyang divine sense para hanapin ang lalaking may bigot. Qin Yu. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa likod ni Qin Yu. Paglingon ni Qin Yu, nakita niya ang isang batang babae na nakatayo sa likuran niya. At siya ay walang iba kundi si Taozi. Bakas sa mukha ni Taozi ang pagkagulat, ngunit sa ilalim ng sorpresa ay bakas ng hiya. Taozi. Hindi maiwasan ni Qin Yu na medyo magulat. Simula noong huli silang maghiwalay ay matagal na silang hindi nagkita. Kaya naman, pumunta si Qin Yu sa isang pavilion kasama si Taozi para maupo. Nagbuo si Taozi ng isang tasa ng tsaa para kay Qin Yu at pagkatapos ay nagtanong, Qin Yu, narinig mo ba mula kay Yao Qing kamakailan? Umiling si Qin Yu at bumantong hininga. Hindi. Kung pag-uusapan, medyo na-miss ni Qin Yu ang taong ito. Ang kanyang kasuklam-suklam na ekspresyon ay palaging nag-flash sa isip ni Qin Yu. Last time? Noong umalis siya, sinabi niya na mamamatay siya sa labas o magiging sikat. Hinawakan ni Taozi ang sulok ng damit niya. Ngayong sumikat ka na, halos lahat ng tao sa mundo ay nakarinig ng iyong mga gawa, ngunit hindi na bumalik si Yao Qing. Natatakot ako. Nagdilim ang ekspresyon ni Qin Yu. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan si Taozi at sinabing, sa tingin mo ba ay patay na si Yao Qing? Nag-aalala lang ako dahil hindi mataas ang kanyang talento, at nag-iisa rin siya, sabi ni Taozi. At saka, alam ng lahat ang tungkol sa relasyon niya sa iyo. Pagkatapos ng iyong aksidente, napakaraming tao ang pumunta upang hanapin siya. Agad na naging pangit ang ekspresyon ni Qin Yu, at sa ilang sandali, nakaramdam pa siya ng pagkabalisa. Para kay Qin Yu, walang gaanong tao sa mundong ito na mahalaga sa kanya. Si Yao Qing ay isa sa kanila. Qin Yu, huwag kang masyadong mag-alala. Nanghuhula lang ako. Nakita ni Taozi ang sitwasyon at mabilis siyang inaliw. Hindi napigilan ni Qin Yu na tumayo. Hindi niya maiwasang magmura sa kanyang puso, dapat kanina ko pa siya hinanap. Hindi mo siya mahahanap kahit hanapin mo siya. Determinado siyang lumabas at gumawa ng ilang mga nagawa, pag-aaliw ni Taozi. Ito ay kanyang sariling pagpipilian. Marahil, baka ito ang magpapasaya sa kanya. Hindi nakaimik si Qin Yu. Tama yan. Ang bawat isa ay pipili ng kanilang sariling landas, at tanging ang landas na kanilang pinili ang magiging isang bagay na handa nilang tahakin. Mag-iisip ako ng paraan para mahanap siya, sabi ni Qin Yu. Tumango si Taozi at sinabing, Manam. Pagkatapos ng ilang maliit na usapan, nalaman ni Qin Yu na si Taozi ay naging elder din ng Divine Alchemist Pavilion. Ang kanyang talento sa alchemy ay napakataas, at pagkatapos ng aksidente ni Qin Yu, ang Pavilion Master ang personal na nag-alaga sa kanya. Pinayagan din nito ang kanyang mga kasanayan sa alchemy na umunlad sa mabilis na bilis. Qin Yu, susundan kita pabalik sa Green Moon Villa sa hinaharap, sabi ni Taozi. Inabot ni Qin Yu at hinawakan ang ulo ni Taozi, sinabing, okay, pareho ako ng intensyon. Kapag ang Qin Yu, ang Jingdo Martial Arts Association, at ang iba't ibang aristokratikong pamilya ay direktang lumaban, hindi mabilang na tao ang masasaktan. At malaki ang pakinabang ni Taozi. Matapos makipaghiwalay kay Taozi, ginamit ni Qin Yu ang kanyang divine sense para hanapin ang lalaking may bigot. Hindi nagtagal, natagpuan ni Qin Yu ang lalaking may bigot sa likod ng bundok ng Divine Alchemist Pavilion. Nakita niya na ang lalaking may bigot ay napuno na ng mga kagamitan, at siya ay nagsusumikap upang maghukay ng isang bagay. Sumugod si Qin Yu at sinipa ang kanyang puwitan mula sa likod, dahilan para matamba siya sa lupa. Anong ginagawa mo? Taway ni Qin Yu. Kumapang mula sa lupa ang lalaking may bigot. Tinitigan niya ito at sinabing, syempre naghahanap ako ng mga kayamanan.
Huwag mong hukayin ang libingan ng ninuno ng Pavilion Master. Taway ni Chinyu. Itinuro ng lalaking may bigot ang lupa at sinabing, hindi talaga ito libingan ng ninuno. Ito ay isang larangan ng digmaan na minsang naiwan. Tulad ng Immortal Slaying Sect. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Chinyu. Totoo ba ang sinabi mo? Medyo nasasabik na sabi ni Chinyu. Ang lalaking may bigot ay hinaplos ang kanyang balbas at buong-ulong. Siyempre, ang pagsasabi na ito ay kapareho ng Immortal Slaying Sect ay halatang isang pagmamalabas, ngunit dapat mayroong isang kayamanan. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, basta hindi ito libingan, ayos lang. Kung sisihin ka ng Pavilion Master, mahihirapan ka. Huwag kang mag-alala. Kumaway ng kamay ang lalaking may bigot. Kahit na ganoon ang nangyari, medyo nag-aalala pa rin si Chinyu. Kaya naman, umupo siya rito at tahimik na pinagmamasdan ang lalaking may bigot para maiwasan ang anumang aksidenteng mangyari. Kinagabihan, biglang sumulpot ang isang binata sa likod ng bundok. Panay ang hakbang niya at dahan-daang naglakad patungo kay Chinyu. Ang katawan ng taong ito ay naglalaman ng mga bakas ng layuning pumatay. Ang layunin ng pagpatay na ito ay papalapit kay Chinyu. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at tumayo para tingnan siya. Sa pagtingin sa binata sa kanyang harapan, naramdaman ni Chinyu na medyo hindi siya pamilyar. Parang hindi kita kilala. Bakit gusto mo akong patayin? Malamig na sabi ni Chinyu. Pinaliwala ng binata ang kanyang mga salita at sinabing, akala ng lahat sa mundo na ikaw, Chinyu, ay isang nangungunang henyo. Tinatawag ka pa nga ng ilang tao bilang number 1 genius, pero hindi ako kumbinsido. So, tanong ni Chinyu. Bago ka lumitaw, sinabi ng aking amo na ako ang taong makakapagpabago ng mundo, patuloy ng binata. Ngunit simula nang lumitaw ka, nagbago ang kanyang pananaw. Chinyu, alam mo bang inalis mo ang kaluwalhatian na dapat ay sa akin? Habang nagsasalita siya, ang mga mata ng binata ay naging escarlata, at ang kanyang panloob na chi ay pumutok. Late stage martial martial realm. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu nang maramdaman niya ang panloob na chi ng binata. Nagpatuloy ang binata, pareho tayong nasa late stage na martial martial realm. Ngayon, gusto kong makita kung gaano ka kaya. Gaya ka ba talaga ng sinabi ng aking amo? Sino ang iyong amo? Tanong ni Chinyu na nakakunot ang noo. Malalaman mo pagkatapos kitang bugbugin. Pilit na umungal ang binata, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay ganap na sumabog. Ang isang alon ng kapangyarihan na dumaan sa buong lugar ay agad na kumalat, at ang nakakatakot na internal chi ay yumanig sa likod ng bundok hanggang sa ito ay dumagundong. Muling nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Ang lakas ng taong ito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa akin, gulat na sabi ni Chinyu. Kabanata 775, balita mula kay Jingdo. Nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Chinyu, lalong naging baliw ang binata. Tumawa siya ng malakas at sinabing, Chinyu. Bakit, gulat na gulat ka? Sa tingin mo ba ikaw ang numero 1 sa mundong ito? Ako, si Jiang Yi, ay hindi kumbinsido. Jiang Yi. Tahimik na sinabi ni Chinyu ang pangalang ito at agad na nahulaan ang isang bagay. Ikaw ay alagad ng Senior Jiang Yi. Biglang nagtaas ng ulo si Chinyu at nagtanong. Sumigaw si Jiang Yi, hindi na kailangang magtanong. Mag-usap tayo pagkatapos ng laban. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang si Jiang Yi patungo sa Chinyu. Simple at maayos ang mga galaw ni Jiang Yi. Walang magarbong galaw, puro kapangyarihan lang. Ang walang katulad na mabangis na kamao na iyon ay naging dahilan upang si Chinyu ay medyo nawala ng pag-iisip ng ilang sandali. Ang estilo ni Jiang Yi ay talagang medyo katulad ng sa kanya. Chinyu, huwag masyadong magambala. Hindi napigil ang sumigaw ng lalaking may bigot. Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Ang kanyang kamao ay agad na kumikislap ng gintong liwanag, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao upang salubungin ito. Bang! Nagsalpukan ng dalawang kamao na naging sanhi ng pag-ugong ng lupa. Sa isang iglap, gumuho ang lupa, at ang buong bundok sa likod ay tila madudurog na. Nagtama ang dalawang kamao, ngunit saglit, hindi matukoy ang nanalo. Pumunta ka sa impyerno.
Muling umungal si Jiang Yi. Agad na inilunsad ng dalawang panig ang pinakasimple at matinding banggaan. Ads by Pop Future. Sa isang kisap mata, 12-dosenang suntok na ang palitan ng magkabilang panig. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, ang lupa ay ganap na nabasag. Gayunpaman, hindi pa rin nila matukoy ang mananalo. Hindi napigilan ng lalaking may bigot na manlaki ang mga mata. Nakakabigla nga ang magkaroon ng pisikal na katawan na kayang lumaban sa magulong katawan. Talagang may kakayahan ang taong ito, hindi napigil ang sabihin ng lalaking may bigot sa mahinang boses. Boom! Sa sandaling ito, isa pang kamao ang nabangga. Sa pagkakataong ito, parehong umatras ng 3 hakbang sina Qinyu at Jiang Yi. Ang kaibahan ay humihingal na si Jiang Yi, habang si Qinyu ay mukhang kalmado pa rin. Bahagyang kumunot ang noo niya at sinabing, Jiang Yi, hindi mo ako kaaway, at hindi mo kailangang makipagkompetensya sa akin. Cut the crap! Galit na sigaw ni Jiang Yi. Gusto kong patunayan sa lahat na ako, si Jiang Yi, ay hindi mas mababa sa iyo, Qinyu. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Qinyu. Si Jiang Yi ay disipulo ni Jiang He, kaya natural na walang intensyon si Qinyu na patayin siya. Gayunpaman, kung walang mananalo ngayon, malinaw na hindi ito pababayaan ni Jiang Yi. Sige. Huminga ng malalim si Qinyu. Sasamahan kita sa isang mahusay na labanan, malamig na sabi ni Qinyu. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, ang panloob na chi ni Qinyu ay nagsimulang tumaas, at ang kanyang ginintoang ningning ay sumabog sa pinakamataas. Gumisi si Jiang Yi. Mas mabuting huwag mong itago ang iyong lakas, kung hindi. Dito ka mamamatay. Tumigil ka. Sa sandaling ito, biglang humakbang si Jiang He at ang Pavilion Master at hinarangan silang dalawa. Nang makita niya si Jiang He, bakas nang hindi pagpayag ang sumilay sa mukha ni Jiang Yi. Puro, nagdikit ang mga ngipin ni Jiang Yi. Lumingon si Jiang He para tingnan si Jiang Yi at sinabi sa malalim na boses, bakit mo ipinipilit na labanan si Qinyu? Biglang inangat ni Jiang Yi ang kanyang ulo at galit na sumigaw, dahil hindi ako kumbinsido. Hindi naman siguro ako inferior sa kanya. Master, matatalo ko talaga siya ngayon. Patutunayan ko sa iyo kung sino ang nakatuntong sa Martial Saint Realm. Ungol si Jiang Yi. Gayunpaman, umiling si Jiang He at sinabing, Jiang Yi, huminto tayo dito. Pareho kayong outstanding. Hindi ko naramdaman na mas mababa ka sa sinuman. Kung gayon, hayaan mo akong makipag-away sa kanya at matukoy kung sino ang mananalo. Galit na umungal si Jiang Yi at muling sumugod kay Qinyu. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, natapakan ni Jiang He ang isang lihim na pamamaraan at agad na tumayo sa harap ni Qinyu. Itinaas niya ang kanyang kamay para tanggapin ang suntok ni Jiang Yi. Nakakabingi ang tunog. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Puro. Kinagat ni Jiang Yi ang kanyang mga ngipin, na para bang ayaw niya. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Qinyu at umiling. Senior Jiang He, mangyaring bigyang kasiyahan siya. Tumingin si Jiang He kay Qinyu at bahagyang kumunat ang noo. Natahimik siya saglit, pagkatapos ay bahagyang bumantong hininga at sinabing, okay. Tumabi si Jiang He at tumabi. Ngayon lang, sabi ni Jiang He. Hindi na nagsalita pa si Jiang Yi. Kinuyam niya ang kanyang kamao at muling sinugod si Qinyu. Bagamat si Jiang Yi ay disipulo ni Jiang He, ang kanyang mga galaw ay ganap na naiiba sa kay Jiang He. Kung ikukumpara sa kakisigan ni Jiang He, ang mga galaw ni Jiang Yi ay napakagaspang. Halos bawat suntok ay banggaan ng matinding kapangyarihan. Hindi na napigilan ni Qinyu ang kanyang panloob na chi. Bukas at walang pigil ang kanyang mga galaw. Ang gintong liwanag ay nagpapaliwanag sa mundo, at nakipaglaban siya sa isang hindi matatalo na poster. Ang labanang ito ay tumagal mula araw hanggang gabi. Hingal na hingal si Jiang Yi at maraming beses na samuka ng dugo, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Maging si Qinyu ay bahagyang naantig sa kanyang determinasyon. Parehong puno ng dugo ang kanilang katawan, ngunit ang kanilang tibay ay hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng panghihina. Sa halip, naging mas matapang sila habang lumalaban. Hindi napigilan ng Pavilion Master na sumimangot at sinabing, medyo matigas ang ulo ng disipulo mo.
Bahagyang bumantong hininga si Jiang He at sinabing, oo, ito ang kanyang lakas at kahinaan din. Kung hindi mo siya gagabayan, maaari siyang tumahak sa ibang landas. Medyo nag-aalala ang Pavilion Master. Si Jiang He ay nanatiling tahimik. Natural na naiintindihan niya ang pangangatwiran na ito. All these years, ginagabayan niya siya. Patuloy pa rin ang labanan. Tila susuko lang ang magkabilang panig kapag nahulog ang isa sa kanila. Bagaman hindi itinago ni Qin Yu ang kanyang lakas, hindi niya ginamit ang kanyang mga spell para apihin si Jiang Yi, sabi ng lalaking may bigot sa mahinang boses. Alam niya na may lihim na pamamaraan si Qin Yu. Kung ito ay talagang isang labanan ng buhay at kamatayan, si Jiang Yi ay matagal nang bumagsak. Ang ginawa ni Qin Yu ay gumamit ng purong kapangyarihan para lumaban. Boom! Sa wakas, sa madaling araw ng sumunod na araw, sinuntok ni Qin Yu ang dibdib ni Jiang Yi gamit ang kanyang gintong kamao. Ang katawan ni Jiang Yi ay nabasag sa lupa, at maraming mga marka ng dugo sa kanyang katawan. Gusto niyang tumayo, ngunit nalaman niyang hindi niya kaya. Halos mabali ang mga buto sa kanyang katawan. Patuloy na umaagos ang dugo sa bibig ni Jiang Yi, ngunit hindi nabawasan ang kanyang fighting spirit. Ang katawan ni Qin Yu ay naliligo sa sariwang dugo. Ang maliwanag na pula at gininto ang kulay ay pinagsama sa isa. Lumakad si Qin Yu sa harapan ni Jiang Yi at sinabing nakayuko, Jiang Yi, labis kitang hinahangaan. Hindi kita kaaway. Kinagat ni Jiang Yi ang kanyang mga ngipin at nahihirapang sinabi, Qin Yu. Maya-maya, papatayin kita. Hindi na nagsalita pa si Qin Yu. Tumingin siya sa Pavilion Master at sinabing, Pavilion Master, kailangan kitang problemayan sa kanyang mga sugat. Tumango ang Pavilion Master at sinabing, oo. Pagkatapos, sinabi ni Qin Yu, kailangan kong bumalik sa Jingdo. May aasikasuhin ako. Ngayon, bahagyang kumunat ang mga kilay ng Pavilion Master. Tiningnan niya ang sariwang dugo sa katawan ni Qin Yu at tila nag-aalala. Pinunasan ni Qin Yu ang dugo sa kanyang katawan at ngumiti. Ayos lang ako. Superficial injury lang yan. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa ang Pavilion Master. Pagkatapos, mabilis na naglakad si Qin Yu papunta sa lalaking may bigot. May balita mula kay Jingdo, sabi ng lalaking may bigot. Kinuha ni Qin Yu ang telepono at tiningnan ang nilalaman ng telepono. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Kabanata 776, ang kaluluwa ay nawasak. Ang mensahe sa telepono ay mula kay Zia Hang. Sinabi niya kay Qin Yu ang isang mahalagang balita, at ang balitang ito ay nauugnay sa pagkakulong kay Yan Rozo. Ang taong naghihinala sa akin ay si Chen Huang na nakasuot ng lila, sabi ni Zia Hang sa telepono. Sa pagkakaalam ko, ang taong kumuha kay Yan Rozo mula sa bilangguan noong araw na iyon ay si Chen Huang. Sa pagtingin sa balitang ito, hindi mapigilan ni Qin Yu na huminga ng malalim. Chen Huang? Mahinang ungol ni Qin Yu, at pagkatapos ay lumukat ang mga sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Nangangahulugan ito na hanggat natagpuan nila si Chen Huang, malalaman nila kung saan nakakulong si Yan Rozo. Kaya, tumingin si Qin Yu sa lalaking may bigot at sinabi, bumalik ka agad sa Jingdo. Ang mga sugat mo sa katawan, hindi ba talaga malala? Mahigpit na kumunat ang noo ng lalaking may bigot. Sa sandaling ito, mukhang lubhang nakakatakot si Qin Yu. Ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan ay halos hindi na makita ang kanyang hitsura. Minor injury lang naman. Pilasan na natin at umalis na tayo. Kumunat ang noo ni Qin Yu at sinabi. Pagkatapos, nagmamadali silang dalawa pabalik sa Jingdo. Nagpalit ng damit si Qin Yu at naghanda na hanapin si Chen Huang. Sa gabi, si Chen Huang ay nakaupo sa kanyang mansyon gaya ng dati. Sa araw na ito, maraming bisita sa kanyang mansyon. Kabilang sa kanila ang lalaking nakasuot ng lila na sumunod kay Zia Hang noong araw na iyon, gayon din si Yan Gai at ang iba pa. Mr. Chen, halos mamatay si Zia Hang sa kamay ni Qin Yu noong araw na iyon. Siya. Hindi niya kayang kasabwat si Qin Yu, di ba? Tanong ng isang lalaking nakasuot ng purple. Talaga, si Zia Hang ay presidente na ngayon ng Jingdo Martial Arts Association. Ang kanyang katayuan ay marangal. Bakit siya dapat may kinalaman sa isang taong tulad ni Qin Yu?
Sa oras na ito, hindi napigilan ni Yan Gai ang pag-igting ng kanyang mga ngipin at sinabing, kapag gumaling si Lola Chin, tiyak na mamamatay si Chin Yu. Kahit gaano katanga si Zia Hang, hindi siya makikisali kay Chin Yu. Gumuso si Chen Huang at sinabing, hindi mahalaga kung may relasyon siya kay Chin Yu o wala. Ang mahalaga ay kung paano siya mabibitiw. Pagkasabi niya nito ay biglang tumahimik ang lahat sa kwarto. Yan Gai, hahayaan kitang kontrolin ang Black Gold Robe powerhouses sa lalong madaling panahon, mahinang sabi ni Chen Huang. Hanggat hindi sumasang-ayon kay Zia Hang ang mga lalaking nakasuot ng purple at ang mga powerhouse ng Black Gold Robe, kailangan niyang bumaba sa pwesto. Isang bakas ng pananabik ang bumalatay sa mukha ni Yan Gai. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumango at sinabing, "Salamat, Mr. Chen." Sinulyapan ni Chen Huang ang lalaking nakasuot ng lila at sinabi, "Kapag ako ang naging pangulo, ang mga lalaking nakasuot ng lila ay pangungunahan mo." Sa oras na iyon, sa buong Jingdo Martial Arts Association, maliban sa mga nakatataas, tayo ang mamamahala. Tuwang-tuwa ang lalaking nakasuot ng lila at labis na nagpasalamat sa kanya. Malinaw, alam ni Chen Huang kung paano makuha ang puso ng mga tao. Ang Zia Hang ay isang kasangkapan lamang para makipag-usap sa labas ng mundo. Karapat-dapat ba siyang maging presidente? Gumuso si Chen Huang. Tama na. Bago namatay si Ko Exi, mas mababa pa ang posisyon niya kaysa sa akin. Ngayon, pinipigilan niya ako. Nakakalungkot talaga. Galit na sabi ni Yan Gai. Gumiti si Chen Huang at sinabing, huwag kang mag-alala. Pagkaalis ni Zia Hang sa entablado, hindi ko siya papakawalan ng madali. Hindi ko talaga inaasahan na ang inner circle ng Jingdo Martial Arts Association ay magiging sobrang kapanapanabik. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang tumunog. Nagbago ang ekspresyon ng ilang tao, at lahat sila ay tumingin sa direksyon ng pinto. Nakita nila si Chin Yu na dahan-daang naglalakad, pagkatapos ay umupo sa tabi ni Yan Gai. Nagbago ang ekspresyon ni Yan Gai. Tumayo siya at gustong umalis. Mr. Yan, huwag kang magmadaling umalis. Inabot ni Chin Yu at tinapak ang balikat ni Yan Gai. Chin Yu, huwag kang gagawa ng anumang bagay na walang ingat, sabi ni Yan Gai na may kaunting takot. Walang ingat. Nagtaas ng kilay si Chin Yu. Tapos, bigla niyang hinawakan ang braso ni Yan Gai. Nagpapuwersa siya gamit ang kanyang kamay at nabali ang braso ni Yan Gai. Ito ba ay walang ingat? Gumisi si Chin Yu. Napangiti si Yan Gai sa sakit at pinagpawisan siya, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Chin Yu, paano mo nalaman ang lugar na ito? Tanong ni Chen Huang na may singkit na mga mata. Napatingin si Chin Yu kay Chen Huang at nagbuhos ng isang tasa ng tsaa. Ano sa tingin mo? Humigop ng tsaa si Chin Yu at nagtanong na may mahinang ngiti. Pinaikit ni Chen Huang ang kanyang mga mata at ngumuso. Sinabi sa'yo ni Zia Hang. Tama iyan. Tumango si Chin Yu. Natigilan si Chen Huang. Hindi niya inaasahan na aaminin ito ni Chin Yu ng direkta. Si Zia Hang, talagang nagtaksil sa Jingdo Martial Arts Association. Malamig na sabi ni Chen Huang. Sinabi ni Chin Yu na may mahinang ngiti, ang isang mabuting ibon ay pumipili ng isang punong matutuluyan. Ang Jingdo Martial Arts Association ay nasa dulo nito. Tama lang ang pinili ni Zia Hang. Chin Yu, huwag maging mayabang. Pilit na sabi ng lalaking nakasuot ng purple. Malamig na tiningnan siya ni Chin Yu at sinabing, ikaw ang sumunod kay Zia Hang noong araw na iyon, hindi ba? Ikaw, natuklasan mo ako. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng lila. Sarcastic na sinabi ni Chin Yu, ang iyong kakayahang magtago ay masyadong clumsy. Mahirap para sa akin na hindi ka matuklasan. So, sinadya mong gumawa ng isang aksyon para makita namin. Tanong ni Chen Huang na may malamig na tingin. Tama iyan. Bahagyang ngumiti si Chin Yu. Hindi mapigilan ni Chen Huang na mapangiti nang marinig iyon. Inamin mo ito ng diretso. Nagtaas ng kilay si Chin Yu. Hulaan mo kung bakit ko sinabi sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Bakit? Tanong ni Chen Huang. Dahil malapit ka nang mamatay. Ang mga patay na tao ay laging nakakapagtago ng sikreto, mahinang sabi ni Chin Yu.
Nang marinig ito, ang lalaking nakasuot ng lila na katabi ni Chen Huang ay sumigaw, mayabang. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo? Walang nang ahas na takutin kami, mga lalaking nakasuot ng kulay lila. Pagkatapos sabihin iyon, diretso siyang naglakad patungo kay Qin Yu. Isang matalim na talim ang namuo sa kanyang palad at diretsyong tumusok patungo sa dibdib ni Qin Yu. Hindi umiwas si Qin Yu. Hinayaan niya ang matalas na talim na nabuo ng kanyang chi force na tumusok sa kanya. Klang! Sa instant contact, ang matalim na talim ay direktang nabasag. At ang lalaking ito na nakasuot ng purple ay napaatras pa ng 4 hanggang 5 hakbang. Paano naging ganito? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaking nakasuot ng lila. Gumisi si Qin Yu. Iyan lang ba ang mayroon ka? Bago siya matapos magsalita, biglang nawala ang figure ni Qin Yu. Sa sumunod na segundo, nakarating siya sa harapan nitong lalaking nakasuot ng purple. Naramdaman na lang ng lalaking nakasuot ng purple ang isang gintong liwanag na tumatakip sa kanyang mga mata. Sa susunod na segundo, ang kanyang ulo at banal na pakiramdam ay direktang durog. Napatay siya sa isang hit. Ang naka-purple na lalaki ng Jingdu Martial Arts Association ay talagang hindi nakalaban. Dahil dito, biglang nagbago ang mga ekspresyon ni Chen Huang at Yan Gai. Qin Yu? Wala itong kinalaman sa akin. Ako, wala akong narinig, medyo nanginginig na sabi ni Yan Gai. Tinulyapan siya ni Qin Yu at sinabing, Yan Gai, nakalimutan na kita. Bakit kailangan mong makisali sa gulo na ito? Magsasalita pa lang si Yan Gai, sinampal siya ni Qin Yu sa hangin. Ang kanyang ulo at banal na kahulugan ay sumabog kaagad. Pagkatapos, bumagsak ang tingin ni Qin Yu kay Chen Huang. Nanigas ang katawan ni Chen Huang. Nagkunwari siyang kalmado at sinabing, Qin Yu, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi siya pinansin ni Qin Yu at nagtanong, ikaw ang kumuha kay Yan Ruozhou noong araw na iyon, tama ba? Nagbago ang ekspresyon ni Chen Huang at nagmamadali siyang nagpaliwanag, sinusunod ko lang ang utos ng mga nakatataas. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung saan mo dinala si Yan Ruozhou. Natigilan si Chen Huang. He asked tentatively, maaari ko bang sabihin sa iyo, kapalit ng buhay ko? Hindi. Umiling si Qin Yu. Malamig na sinabi ni Chen Huang, kung gayon, bakit ko sasabihin sa iyo? Gumisi si Qin Yu at sinabing, dahil maaari kong iwanan ang iyong banal na pakiramdam. Dapat mong malaman na kung ang iyong banal na pakiramdam ay nawasak, ang iyong kaluluwa ay masisira. Kabanata 777, Pagtungo sa Pavilion ng mga lihim sa langit. Ang ekspresyon ni Chen Huang ay lubhang nagbago. Hindi niya namamalaya na tumingin sa 2 tao na naging mga kalansay sa tabi niya, at ang kanyang noo ay hindi maiwasang bumuhos ng malamig na pawis. F-sick ka. Sa sandaling ito, biglang kumilos si Chen Huang. Ang kanyang kamay ay kumislap ng liwanag at dumiretso sa glabela ni Qin Yu. Nakahanda na si Qin Yu. Hindi niya napigil ang sumengot ng malamig at agad na ikinaway ang kanyang kamay, pinalipad si Chen Huang na may kasamang sampal. Napakalakas ng sampal na ito, halos mabali ang kalahati ng buto ng mukha ni Chen Huang. Si Chen Huang ay bumagsak sa lupa sa isang malungkot na kalagayan. Ayoko pang mamatay. Pakiusap iligtas mo ako. Natakot si Chen Huang. Sa harap ng kamatayan, inihayag ng lahat ang kanilang pinakamahina na panig. Tumingin si Qin Yu kay Chen Huang at sinabing, sabihin mo sa akin, saan mo dinala si Yan Ruozhou? Nagmamadaling sinabi ni Chen Huang, sasabihin ko sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sa araw na iyon, hiniling sa akin ni Lola Chi na dalhin si Yan Ruozhou sa totoong martial arts room ng Jingdu Martial Arts Association. Pagkababa ko sa kanya, hinabol ko kami. Wala na akong ibang alam. Ang alam ko lang dinala siya sa totoong martial arts room. Kumunat ang noo ni Qin Yu at sinabing, true martial arts room. Nasaan na yon? Nagmamadaling sinabi ni Chen Huang, nasa isang mansyon sa kaibuturan ng Jingdu Martial Arts Academy. Tanungin mo si Zia Hang. Alam ni Zia Hang. Pinalaki ni Qin Yu si Chen Huang at sinabing, hindi ka nagsisinungaling sa akin, tama ba? Ads by Pop Future.
I swear, hindi talaga ako nagsisinungaling sa'yo. Nagmamadaling paliwanag ni Chen Huang. Tumango si Qin Yu. Pagkatapos, isang liwanag ang kumislap sa kanyang palad at direktang nabasag ang banal na pakiramdam ni Chen Huang. Dahil pinaghihinalaan niya si Ziyahang, hindi na siya hahayaang mabuhay ni Qin Yu. Pagkatapos, ginamit ni Qin Yu ang espiritual na apoy para tapusin ang tatlong bangkay at nagmamadaling umalis pabalik sa Jingdu Martial Arts Academy. Kinuha ni Qin Yu ang kanyang telepono at tinawagan si Ziyahang. Saan ang totoong martial arts room? Si Qin Yu ay dumiretso sa punto. Sinabi ni Ziyahang, ang tunay na silid ng martial arts. Iyon ay isang mahalagang lugar ng Jingdu Martial Arts Academy. Hindi ko pa nakita ito dati. Natahimik sandali si Qin Yu at nagsabi, paano ako papasok? Ngumiti ng mapait si Ziyahang at sinabing, kahit ako ay wala akong mga kwalifikasyon para makapasok. Huminga ng malalim si Qin Yu at inisip ang sarili, kailangan kong humanap ng pagkakataon para makalusot at tingnan. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, kinakalkula ni Qin Yu ang oras. May isang araw pa bago ang oras na binanggit ng Pavilion Master. Sa makatuwid, hindi nagmamadali si Qin Yu. Inilabas niya ang lalaking may bigot at nagplanong bumili ng special magic artifact. Ang mga special magic artifact ay hindi karaniwang mga item. Kung gusto mong bilhin ang mga ito, natatakot akong pumunta ka na lang sa Pavilion of Heavenly Secrets, sabi ng lalaking may bigot. Pavilion of Heavenly Secrets. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Hindi pa nagtagal, nasaktan ni Qin Yu ang young master ng Pavilion of Heavenly Secrets. Kung pupunta siya sa Pavilion of Heavenly Secrets now, tiyak na mahihirapan siya. Bukod sa Pavilion of Heavenly Secrets, wala na bang ibang lugar na mabibili ang mga ito? Tanong ni Qin Yu. Umiling ang lalaking may bigot at sinabing, napakahirap, maliban na lang kung hinahanap mo ito sa isang auction, ngunit walang anumang mga auction sa malapit na hinaharap. Nag-isip sandali si Qin Yu at sinabing, kalimutan mo na siya. Baka wala dito si Luo Yang. Kaya, umalis si Qin Yu sa Jingdu Martial Arts Academy kasama ang lalaking may bigot at nagmamadaling pumunta sa Pavilion of Heavenly Secrets. Ang pasukan ng Pavilion of Heavenly Secrets ay napakakahanga-hanga. Ang pinto ay may estatwa ng dragon at tigre na nag-aaway. Pagtingin ko mula sa entrance, madilim na. Nakatayo sa pasukan, mararamdaman ng isa ang pressure na nagmumula rito. Sa itaas ng pasukan, mayroong ilang malalaking salita, Pavilion of Heavenly Secrets. Ito ang Pavilion of Heavenly Secrets, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Ang lalaking may bigot ay dinilaan ang kanyang mga labi at sinabing, mayroong hindi mabilang na mga kayamanan dito. Pabirong sinabi ni Qin Yu, bakit hindi ka pumunta dito para maghanap ng kayamanan? Halika dito. Alam mo ba kung ano ang paghahanap ng kayamanan? Ang paghahanap ng mga kayamanan ay ang paghahanap ng mga natira. May mga eksperto dito, kaya wala akong mahanap dito. Umikot ang mata ng lalaking may bigot. Hindi napigilan ni Qin Yu ang matawa nang marinig iyon. Mayroong ilang mga luxury cars na nakaparada sa entrance ng Pavilion of Heavenly Secrets. Isa sa mga sasakyan ang nakatawag ng atensyon ni Qin Yu. Ito ay isang Maybach na may Jingdu plate number, at medyo pamilyar si Qin Yu dito. Isang kotse mula sa pamilya yan. Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Habang nagsasalita siya, lumabas si Yan Zihai sa Pavilion of Heavenly Secrets. Sa tabi niya ay isang peak stage na martial marquee. Matapos makita si Qin Yu, si Yan Zihai ay natigilan, at pagkatapos ay nginisyon niya. Qin Yu. Long time no see. Gumisi din si Qin Yu. Oo, akala ko patay ka na. Tinaas ni Yan Zihai ang kanyang kilay at bahagyang nanunuya, ano? Hindi mo pa nailigtas si Yan Ruozo. Kung hindi mo siya ilalabas, baka matuyo ang dugo niya. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu, at isang pagsabog ng layuning pumatay. Nang maramdaman ang layuning ito ng pagpatay, walang kamalay-malay na napaatras si Yan Zihai. At ang peak stage na martial marquee sa tabi niya ay mabilis na hamarang at hamarang sa harap ni Yan Zihai. Malamig na sinabi ni Qin Yu, Yan Zihai, pamangkin mo si Yan Ruozo. Hindi ka lang nababalisa, kundi ipinagmamalaki mo pa na siya ay kinuha.
Ang kapal mo talaga. Tumigil sandali si Chinyu at nagpatuloy, ngunit maaari kang maging malupit sa sarili mong biolohikal na ama, lalo na sa iyong pamangkin. Sinabi ni Yan Sihay na may malamig na tingin, Chinyu, huwag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo dahil lang sa may mga tagumpay ka ngayon. Alalahanin kung anong uri ng lipunan ang ating ginagalawan ngayon. Ngumisi din si Chinyu at sinabing, Yan Sihay, kung gusto kitang patayin, kahit na kumuha ka ng bodyguard, walang silbi. Tila nakaramdam ng panganib si Yan Sihay. He snorted coldly, saka tumalikod at umalis. Sa pagtingin sa papaalis na si Yan Sihay, bahagyang nanliit ang mga mata ni Chinyu. Maaga o huli, babawiin ko ang pamilya yan para kay Old Mr. Yan, malamig na ngumuso si Chinyu. Pagkatapos, pumasok si Chinyu sa Pavilion of Heavenly Secrets kasama ang kanyang lalaking may bigot. Ang Pavilion of Heavenly Secrets ay mayroong lahat ng uri ng sandata at espiritual na artifact. Ang ilan sa mga espiritual na artifact na ito ay binili, at ang ilan ay personal na pinik ng mga ito. Bawat isa sa kanila ay pambihira. Sana hindi ako makasagasa kay Luoyang, ungol ng lalaking may bigot. Ngunit ang totoo ay nagkatotoo ang kinatatakutan ng isa. Sa hindi kalayuan, si Luoyang ay may hawak na folding fan at humahakbang. Hello? Young Master. Nang makita ng mga tao sa paligid si Luoyang, lahat sila ay yumuko para batiin siya. Damn! Anong malas? Ang lalaking may bigot ay hindi maiwasang magmura. Nagkunwaring hindi nakita ni Chinyu si Luoyang at ibinaling ang kanyang ulo sa gilid. Chinyu. Pero kahit ganon, hindi pa rin siya nakatakas. Mabilis na naglakad si Luoyang papunta kay Chinyu at medyo nanunuya, hindi ba ito ang sikat na Chinyu? Bakit ang isang malaking shot na tulad mo ay pupunta sa aking maliit na Pavilion of Heavenly Secrets? Nang makitang hindi niya maitago, ngumiti si Chinyu at sinabi, Young Master Luo, nagkita tayong muli. Sarkastikong sinabi ni Luoyang, oo, naaalala ko pa ang panahon na ninakaw mo ang aking kayamanan. May dala ka bang lang? Tumaas ang kilay ni Luoyang at nagtanong. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at hindi sumagot. Sa oras na ito, ilang tao ang lumakad mula sa gilid ni Luoyang at pinalibutan si Chinyu at ang lalaking may bigot. Sa totoo lang, interesado ako sa gourd na iyon, sabi ni Luoyang. Kung handa kang ibigay ang lang na iyon, maaari mong maiwasan ang sakit ng pagdurusa. Kabanata 778, ang natarantang pavilion ng mga lihim sa langit. Ito ang teritoryo ni Luoyang. At ang lakas ng Pavilion of Heavenly Secrets ay malinaw na mas malakas kaysa sa naisip niya. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Luoyang at sinabing, nandito kami para bumili ng mga bagay, ngunit gusto mo kaming pagnakawan sa pamamagitan ng puwersa. Sino ang maglalakas loob na pumunta sa Pavilion of Heavenly Secrets sa hinaharap? Ngumisi si Luoyang at sinabing, Chinyu, huwag mong sabihin sa tingin mo ay umaasa ang Pavilion of Heavenly Secrets sa pagbili ng mga bagay para kumita ng pera. Hindi kaya umaasa ang Divine Alchemist Pavilion sa pagbebenta ng gamot para kumita ng pera. Young Master Luo, nagkamali ako tungkol sa lang. Ito ay isang pekeng. Matagal ko na itong itinapon. Mabilis na tumalon ang lalaking may bigot para pakinisin ang mga bagay-bagay. Gumisi si Luoyang at sinabing, tinanggap mo ba akong tanga? Putulin ang crap. Ibigay mo ang bagay at ililigtas ko ang iyong buhay. Mabilis siyang pinalibutan ng mga tao sa paligid. Upang mapasaya si Luoyang, maraming tao ang sumigaw ng sunod-sunod, Young Master Luo, kailangan mo ba ng aming tulong? Sa isang sulyap, 12 ng mga tao mula sa Pavilion of Heavenly Secrets ang nakatayo sa tabi ni Luoyang. Lalong naging proud si Luoyang. Sinabi niya nang walang pakialam, Chinyu, hanggat sinasabi ko ang salita, maaari kong hayaan kang mamatay dito. Chinyu. Nang marinig nila ang pangalang ito, nagbago ang ekspresyon ng mga tao sa paligid. May mga tao pang umaatres ng sunod-sunod. Malamig na tiningnan ni Chinyu si Luoyang at sinabing, ang pagtawag sa iyo kay Young Master Luo ay isang pagpapakita ng paggalang. Kung hindi ko gagawin, wala ka. Chinyu, ito ang Pavilion of Heavenly Secrets.
Ang lalaking may bigot ay biglang nabalisa at marahang hinayla si Chinyu. Hindi siya pinansin ni Chinyu. Malamig niyang tiningnan si Luoyang at sinabing, "Luoyang, bibigyan kita ng huling payo. Nandito ako para bumili ng mga gamit, hindi para maghanap ng gulo." Sinabi ni Luoyang na may malamig na tingin, "Ginagalit mo na ako." Chinyu? Natatakot ako na ang usaping ito ay mahirap ayusin ngayon. Pagkasabi nito, umatras si Luoyang. Mahigit 10 tao ang agad na humakbang patungo sa Chinyu. Ang ekspresyon ni Chinyu ay naging mas malamig at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay sumabog din. "Gawin mo," sigaw ni Luoyang. Sa sandaling nagbigay siya ng utos, agad na may nanguna at sumugod kay Chinyu. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay, at ang gintong liwanag ay tumaas sa lahat ng direksyon. Pinalipad siya ng sampal. Nang makita ito ng iba, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Nagpadala siya ng isang middle stage na martial marquee na lumilipad na may kasamang sampal. Anong klaseng lakas ito? Atake. Magkasamang umatake. Galit na sigaw ni Luoyang. Ang 10 taong ito ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at pagkatapos ay sumugod patungo sa Chinyu ng may malalaking hakbang. Sa isang iglap, ang mga spell ay tumaas sa lahat ng direksyon, at ang liwanag ay sumabog. Hindi mabilang na mga spell ang sumugod kay Chinyu. Hawak nila ang mga armas na iniregalo ng Pavilion of Heavenly Secrets at papalapit na sa vital point ni Chinyu. Si Chinyu ay hindi natakot. Malaki ang kanyang mga galaw, at ang kanyang hindi matatalo na tindig ay nakakatakot. Simple at maayos ang kanyang mga galaw. Umasa siya sa kanyang hindi mapapantayang mabangis na kamao. At ang kamao na ito ay naglalaman ng isang hindi matatalo na lakas. Sa bawat suntok, isang tao ang namatay. Si Chinyu ay lumaban sa 10 tao ng mag-isa. Hindi naman siya dehado. Ang kanyang malabakal na katawan ay pilit na pinaatres ang ilang tao. Boom! Isang absolute beginning sacred fist ang nabasag at direktang nabasag ang katawan ng isang tao. Sa loob lamang ng kalahating oras, lahat ng 10 taong ito ay bumagsak sa lupa. Ang ilan ay patay, habang ang ilan ay nasugatan. Halos walang makakapidyo sa mga yapik ni Chinyu. Natulala ang mga tao sa paligid. Narinig lamang nila ang tungkol sa lakas ni Chinyu. Matapos itong makita ng sarili nilang mga mata ngayon, laking gulat nila. Puno ng pagkagalit ang mukha ni Luoyang. Galit niyang sinabi, "Isang bangkos ng basura. Isang bangkos ng basura." Pagkatapos sabihin iyon, pinandilatan niya si Chinyu at sumigaw, "Chinyu, huwag kang mayabang. Kung walang ibang aasikasuhin ang tatay ko, hindi kanya hahayaang maging mayabang." Malamig na sumulyap si Chinyu kay Luoyang, at biglang sinampal ang mukha ni Luoyang. Ang lakas ni Luoyang ay hindi mahina, ngunit kumpara kay Chinyu, siya ay dwarf. Ang sampal ni Chinyu ay naging sanhi ng pag-ugong ng ulo ni Luoyang, at nagsimula siyang makakita ng mga bituin. You dare to hit me." Agad na nagalit si Luoyang. Malamig na sinabi ni Chinyu, "Ikaw na walang pinag-aralan, ngayon, tuturuan kita ng leksyon ng libre sa ngalan ng iyong ama." Pagkatapos sabihin iyon, muling sinampal ni Chinyu ang mukha ni Luoyang. Ang sampal na ito ay puno ng lakas, at pinalipad nito si Luoyang. Ang mga tao sa paligid ay hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. "Chinyu? Ikaw. Tapos ka na," sabi ni Luoyang sa nagngangalit na mga ngipin. Hindi na mapakali si Chinyu kay Luoyang. Dumiretso siya sa isang bakal na plataporma at pinagmasdan itong mabuti. Maraming mga magic artifact at armas ang nakalagay sa bakal na platform na ito, at lahat sila ay napakaganda. Ang ilan sa mga espiritual na artifact ay tila kinakalawang, ngunit madrama pa rin ng isa na sila ay hindi pangkaraniwan. Casual na kinuha ni Chinyu ang isang special magic artifact na parang singsing at inilagay ito sa kanyang daliri. Pinaplano kong bumili ng special magic artifact noong una, ngunit ang iyong saloobin ay nagpalungkot sa akin. Ang special magic artifact na ito ay kukunin bilang isang paghingi ng tawad mula sa Pavilion of Heavenly Secrets, sabi ni Chinyu na may kasamang panunuya. Si Luoyang ay naguguluhan at nagalit, ngunit wala siyang magagawa. "Chinyu? Tapos ka na."
Napaupo lang si Luo Yang sa lupa at lumipad sa galit. Pagkatapos kunin ni Chinyu ang Spatial Magic Artifact, tumalikod siya at umalis sa Pavilion of Heavenly Secrets. Pagkatapos lamang niyang lumabas sa pintuan ng Pavilion of Heavenly Secrets ay bumulong ang lalaking may bigot, para pumunta sa Pavilion of Heavenly Secrets, para mangagaw ng isang bagay. Talagang agresibo ka. Malamig na bumantong hininga si Chinyu. Hindi ba kailangan niyang bayaran ang pag-atake sa akin? Ang Spatial Magic Artifact na ito ay ang presyo. Pagkatapos sabihin ito, bumalik si Chinyu sa Martial Arts Academy kasama ang lalaking may bigot. Pagkatapos, inilagay ni Chinyu ang kapangyarihan ng paglikha, kabaong, at iba pang mga item sa Spatial Magic Artifact. Ang larawang ito ay malamang na ma-target, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Matagal nang nailabas ang video ng labanan kay Blackie noong araw na iyon. Dapat mayroong isang tao na alam ang halaga nito. At ang isang taong makikilala ang bagay na ito ay dapat na napakalakas. Maganda rin ito. Nag-aalala lang ako na hindi makakuha ng Golden Core, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ayon sa oras, dapat silang umalis bukas. Si Chinyu at ang lalaking may bigot ay sumugod sa airport ng gabing iyon. Sa kabilang panig, sa pavilion ng mga lihim ng langit. Sa gabi, sa sandaling bumalik ang Pavilion Master ng Pavilion of Heavenly Secrets, si Luo Jinggayo. Sa Pavilion of Heavenly Secrets, si Luo Yang ay tumakbong umiiyak. Tay, may pumasok sa Pavilion of Heavenly Secrets at nasugatan ang ating mga tao. Nakadalawang sampal din ako sa mukha. Itinuro ni Luo Yang ang kanyang sariling mukha at sinabi na puno ng kalungkutan at galit. Sumulyap si Luo Jinggayo kay Luo Yang at sinabing, ano ang ginawa mo sa pagkakataong ito? Hindi ako ang gumawa ng gulo. Si Chinyu ang mayabang at mayabang. Hindi niya sineseryoso ang Pavilion of Heavenly Secrets. Gusto pa niyang nakawin ang mga gamit natin. Galit na sabi ni Luo Yang. Si Luo Jinggayo ay halatang hindi naniniwala dito. Nagsalin siya ng isang tasa ng tsaa at walang pakialam na sinabi, kung hindi mo sasabihin ang totoo, hindi ako makikialam. Walang pagpipilian si Luo Yang kundi kumagat ng bala at sabihin sa kanya ang buong pangyayari. Matapos itong marinig ni Luo Jinggayo, hindi niya maiwasang mapasinghap. Wala kang gaanong kakayahan, pero gusto mo pang manakawin ng iba. Deserve mo ito. Tay, hindi mo ako masisisi dito. Sa lakas ni Chinyu, kahit si Yan Jinyaw ay maaaring hindi niya kapareha, hayaan mo na ako, ungol ni Luo Yang sa mahinang boses. Sumulyap si Luo Jinggayo kay Luo Yang at iniba ang paksa habang malamig na ngumuso. Pumunta siya sa Pavilion of Heavenly Secrets para makipaglaban. Hindi ba siya minamaliit sa akin? Oo. 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 At inagaw din ni Chinyu ang isang Spatial Magic Artifact mula sa aming iron platform. Nagmamadaling sabi ni Luo Yang. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Luo Jinggayo. Nagmamadali siyang tumingin kay Luo Yang at sinabing, aling Spatial Magic Artifact. Ito ang singsing na inilagay sa bakal na plataporma, bulong ni Luo Yang. Ikaw, sabi mo kinuha niya yung singsing. Si Luo Jinggayo ay agad na nagmukhang nawala ng mga magulang, at ang kanyang mukha ay sobrang putla. Kabanata 779, Paghahanap para sa kapangyarihan ng isang martial saint. Tama, hindi ba siya biring lang iyon? Bakit ka kinakabahan, ungol ni Luo Yang sa mahinang boses. Kinagat ni Luo Jinggayo ang kanyang mga ngipin at sinampal ang mukha ni Luo Yang. Masamang singsing. Alam mo bang may lihim na nakatago sa artifact na iyon? Beastard ka, sabi ni Luo Jinggayo sa nagngangalit na mga ngipin. Nag-effort ako para makuha ang singsing na iyon, at ngayon, ninakaw ito dahil sa iyo. Tinakpan ni Luo Yang ang kanyang mukha at sinabi sa mahinang boses, kung gayon, bakit hindi ka pumunta at bawiin ito? Siya ba, si Chinyu, ay nangangahas na sakta ng Pavilion of Heavenly Secrets? Kung natatakot siya sa Pavilion of Heavenly Secrets, hindi kanya sinampal, basura ka. Malamig na sabi ni Luo Jinggayo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung hindi mo mahanap ang singsing na iyon, babaliin ko ang iyong mga binti. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Luo Yang na may mali.
Sinabi niya sa mahinang boses, Tay, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Huminga ng malalim si Luo Jinggayo at sinabing, maaari lamang nating ipagdasal na hindi niya matuklasan ang sikreto ng artifact na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, natahimik si Luo Jinggayo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumantong hininga si Luo Jinggayo at sinabing, kalmayin mo muna siya at humingi ng tawad sa kanya. Kumuha ng ilang kayamanan at ipagpalit ang mga ito sa singsing. Tuldok. Sa oras na ito, maagang dumating sa airport si Chinyu at ang lalaking may bigot. Ipinadala rin ng pavilion master kay Chinyu ang address. Nang makita ang address na ito, naramdaman ni Chinyu na medyo pamilyar ito. Sheng Kingdom, ungol ni Chinyu sa mahinang boses. Nakapunta na si Chinyu sa bansang ito dati. Noon, para magamot ang sakit ng ama niyang Jing, talagang naglakbay doon si Chinyu. Anong coincidence? Napaisip si Chinyu sa sarili. Naipaalam ko na kay Zhu Yuzi. Nasa iyo kung makukuha mo o hindi ang kapangyarihan ng Martial Saint. Sabi ng pavilion master sa text message. Kinuha ni Chinyu ang kanyang telepono. Huminga siya ng malalim at sinabi sa mahinang boses, kahit ano paman, kailangan kong makuha ang kapangyarihan ng Martial Saint. Pinili ni Chinyu ang pinakabagong flight at silang dalawa ay sumugod sa Sheng Kingdom sa madaling araw. Makalipas ang 10 oras, matagumpay na nakarating ang eroplano sa Sheng Kingdom. Pagkababa niya ng eroplano, huminga ng malalim si Chinyu at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting emosyon. Sa huling pagkakataong dumating ako sa kaharian ng Sheng, katatapos ko lang tumuntong sa landas ng paglilinang. Sa isang kisap mata, napakaraming oras ang lumipas. Hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Kung iisipin, matagal na ang nakalipas mula noong nakita niya si Yang Jing. Sa nakalipas na 2 taon, si Chinyu ay halos palaging naglilinang at matagal nang hindi pumapasok sa sekular na mundo. Nandito na ako. Kung may oras ako, bibisitahin ko ang pamilya Yang, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa oras na ito, itinuro ng bigot ang isang kotse sa hindi kalayuan at sinabing, dapat narito ang kotse na iyon para sunduin tayo. Tumingin si Chinyu at nakita ang isang kotse na may nakasulat na pangalan ni Chinyu. Kaya naman agad na naglakad ang dalawa patungo sa sasakyan. Paglapit nila ay may lumabas na 2 tao sa sasakyan. Pumunta sila sa likod at binuksan ang pinto ng sasakyan. Tapos, may nakita silang babae na nasa 20s. Ikaw si Chinyu. Diretsong tanong ng babae. Tumango si Chinyu at sinabing, ikaw ba si Miss Zhu Yuzi? Miss. Hindi napigilan ng babae na takpan ang bibig at tumawa. Ayon sa edad ko, auntie ang tawag mo sa akin. Tita. Hindi napigilan ni Chinyu ang magkamot ng ulo. Ngunit sa pag-iisip, dahil si Zhu Yuzi ay kaibigan ng pavilion master, dapat ay nasa parehong edad siya. Hello? Auntie Zhu. Mabilis na binago ni Chinyu ang kanyang mga salita. Ngumiti si Zhu Yuzi at sinabing, sumakay ka sa kotse. Hindi na nag-aksaya ng oras si Chinyu at agad na sumakay sa kotse kasama ang lalaking may bigot. Pagkasakay sa kotse, pinalaki ni Zhu Yuzi si Chinyu at bumantong hininga, ang pavilion master ay puno ng papuri para sa iyo. Sinabi niya na ang iyong mga kasanayan sa alchemy ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Mabilis na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, masyadong exaggerated iyon. Paano ako may kukumpara sa pavilion master? Huwag masyadong mahinhin. Sinabi rin niya na ikaw ang magiging unang martial saint sa mundo. Nagpatuloy si Zhu Yuzi. Hindi napigilan ni Chinyu na ilabas ang kanyang dila. Ang unang martial saint. Sunod-sunod na narinig ni Chinyu ang mga salitang ito sa nakalipas na 2 araw. O tama, alam mo ba kung paano pinuhin ang concentric na tableta? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Zhu Yuzi. Sinabi ni Chinyu, hindi ito dapat maging problema. Auntie Zhu, maari ko bang itanong, ano ang epekto ng concentric pill na ito? Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa mukha ni Zhu Yuzi. Ipinaliwanag ni Chinyu, dahil nagmamadali akong dumating, hindi ako naghanda, pero huwag kang mag-alala. Dahil nandito ako, siguradong bibigyan kita ng kasiyasyang resulta.
Nang makita ito, tumango si Zhou Yuzi at sinabing, ang aking ama ay nalason ilang taon na ang nakararaan. Ang lason na ito ay lubhang kakaiba. Ang concentric pill lang daw ang makakagamot nito. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan namin ang maraming paraan, ngunit lahat ng mga ito ay nabigo. Kaya, inilalagay namin ang lahat ng aming pag-asa sa concentric pill. Detoxification. Tahimik na tumango si Qin Yu. Karaniwan, ang detoxification ay hindi dapat maging mahirap. Ngunit sa kakayahan ng pamilya Zhou, tiyak na sinubukan nila ang mga ordinaryong table tasks. Dahil hindi ito gumana, sapat na upang ipakita na ang ganitong uri ng lason ay hindi simple. Paano na? Okay lang ba? Tanong ni Zhou Yuzi. Mabilis na tumango si Qin Yu at sinabing, walang problema. Sa puntong ito, biglang naisip ni Qin Yu ang kapangyarihan ng martial saint. Kaya, sinabi ni Qin Yu, Tita Zhou, maari ba akong magtanong? Narinig ko na ang iyong pamilya ay may kapangyarihan ng martial saint, totoo ba yon? Hindi iniwasan ni Zhou Yuzi ang tanong na ito. Ngumiti siya at sinabing, tama. Ito ay tiyak na dahil mayroon kaming kapangyarihan ng isang martial saint kaya ang aming pamilya Zhou ay naging matatag sa bansa. Kung hindi, natatakot ako na matagal na tayong crush. Kumunot ang noo ni Qin Yu at sinabing, mula sa sinabi mo. Napakadelikado ng Shang Kingdom. Oo. Tumango si Zhou Yuzi. Ang Shang Kingdom ay hindi masyadong malaki at ang pamahalaan nito ay hindi epektibo. Kaya naman maraming organisasyon ang nakaistasyon dito. Paliwanag ni Zhou Yuzi. Medyo natarante si Qin Yu at nagtanong, dahil napakadelikado, bakit pumunta kayong lahat sa Shang Kingdom? Bakit hindi ka tumuloy sa Pyro? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhou Yuzi at sinabi niya sa malalim na boses, mayroon kaming mga kaaway at wala kaming pagpipilian kundi pumunta sa kaharian ng Sheng. Kung hindi, sino ang handang umalis sa kanilang sariling bansa? Sa anumang kaso, huwag magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat itanong. Nang makitang hindi pala kaibigan ang tono ni Zhou Yuzi, hindi na nagpatuloy si Qin Yu sa pagtatanong. Bumilis ang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sa bahay ng pamilya Zhou. Tulad ng pamilya Yang, ang pamilya Zhou ay nagmamay-ari din ng isang manor, at ang manor na ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa pamilya Yang. Ang buong hangganan ay itinayo na may mga pader ng lungsod, halos tulad ng isang maliit na lungsod. Pagkarating sa bahay ng pamilya Zhou, hiniling ni Zhou Yuzi ang isang tao na ayusin ang isang silid para kay Qin Yu. Pwede kang manatili dito pansamantala. Ipapaalam ko sa iyo kapag hinanap kita, sabi ni Zhou Yuzi. Tumango si Qin Yu at sinabing, Tita Zhou, wala nang oras para mawala. Sana bilasan mo. Para kay Qin Yu, ang oras ay mahalaga. Tulad ng sinabi ni Yan Zihai, sa bawat minutong pagkaantala ng Qin Yu, mas magdurusa si Yan Rozo. Kabanata 780, Pag-agaw sa formula ng PIL. Nang marinig ang mga salita ni Qin Yu, sinabi ni Zhou Yuzi na may walang pakialam ng ngiti, may ilang bagay na hindi maaaring madaliin. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Zhou Yuzi sa pinto at sinabing, kung mayroon man, maaari mong ipaalam sa mga tao sa labas. Nang makita ito, tumango lang si Qin Yu. Pagkaalis ni Zhou Yuzi, pansamantalang nanatili dito si Qin Yu at ang lalaking may bigot. Inilabas niya ang kanyang divine sense upang takpan ang paligid at natuklasan na maraming martial artist sa pamilya Zhou. Gayunpaman, ang mga martial artist na ito ay hindi lahat top-notch. Sa halip, maraming mahihina. Halimbawa, inner strength grandmasters, at kahit inner strength past masters. Paano magkakaroon ng inner strength past master sa pamilya Zhou? Hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng pamilya Zhou ay medyo malaki. Hindi lang mayroong martial marquises, mayroon pa ring inner strength past masters. Ito ay sadyang walang saysay. Ang isang pamilyang may martial marquis ay tiyak na hindi sineseryoso ang inner strength past masters. Siyempre, hindi masyadong inisip ito ni Qin Yu. Pagkatapos ng lahat, maaaring may mga henyo sa inner strength past masters realm. Sa isang kisap mata, sumapit ang gabi. Gayunpaman, ang pamilya Zhou ay hindi gumawa ng anumang paggalaw, at walang dumating upang ipaalam kay Qin Yu.
Dahil dito, medyo nabalisa si Chinyu. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Magalang niyang sinabi sa taong nasa labas ng pinto, maaari ko bang itanong kung dumating na si Auntie Zhu? Hindi, walang ekspresyon na sabi ng tao. Naguguluhan na sinabi ni Chinyu, nandito ako para pinuhin ang mga table tasks para sa pamilya Zhou. Bakit hindi gumagalaw ang pamilya Zhou? Sumulyap ang tao kay Chinyu at Ninishan. Hindi lang ikaw ang nagpipino ng mga table tasks para sa pamilya Zhou. Mas mabuting maghintay ka ng matyaga. Noon lang natauhan si Chinyu. Lumalabas na hindi siya inimbitahan ng pamilya Zhou mag-isa. Ang mahihinang inner strength past masters na iyon ay maaaring ang mga alchemist na inimbitahan ng pamilya Zhou. Mukhang kailangan pa ng kompetisyon. Napahawak si Chinyu sa kanyang baba habang iniisip ang sarili. Ang Divine Alchemist Pavilion ay nagtipon ng pinakapiling alchemist ni Pyro. Ngunit sa buong mundo, ang Divine Alchemist Pavilion ay hindi lamang ang pavilion na nangingibabaw. Kaya naman, normal para sa pamilya Zhou na mag-imbite ng iba pang mga alchemist. Ang concentric peel. Narinig mo na ba ang peel na ito dati? Tanong ni Chinyu habang nakatingin sa lalaking may bigot. Ang lalaking may bigot ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw ay isang alchemist, ngunit tinatanong mo ako. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa concentric na tableta dati. Mahinang sinabi ni Chinyu, ang concentric peel ay isang divine rank peel. Sa kasalukuyang panahon, karamihan sa mga formula ng divine rank peel ay nawala na. Ang pinaka naguguluhan kay Chinyu ay walang concentric peel formula sa kanyang minanang alaala. Noong gabing iyon, naghanap si Chinyu ng buong gabi, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang concentric na tableta. Ito ay masama. Hindi napigilan ni Chinyu na hawakan ang dulo ng kanyang ilong. Kung wala siyang concentric peel formula, kung gayon ang paglalakbay na ito ay nakatadhana na maging walang kabuluhan. Maaari niyang kalimutan ang tungkol sa kapangyarihan ng isang martial saint. Sa sandaling ito, ang tunog ng katok ay nagmumula sa labas. Ilang sandali pa, may pumasok na lalaki. Sino si Chinyu? Tanong niya pagkapasok ng pinto. Tumayo si Chinyu at sinabing, ako nga. Sumunod ka sa akin, sabi ng lalaki. Hindi nagatubili si Chinyu. Agad siyang tumayo at sinundan ng lalaki palabas ng kwarto. Dumating sila sa isang tiyak na plaza sa manor ng pamilya Zhou. Sa sandaling iyon, mayroon ng 12-dosenang mga tao na nagtipon sa plaza. Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong, bakit ang daming tao? Hindi kaya lahat sila ay mga alchemist. Tama iyan. Tumango ang lalaki at sinabing. Ang mga taong ito ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo at lahat sila ay nag-aangkin na nakakagawa ng concentric na tableta. Inalis ni Chinyu ang kanyang tingin at natuklasan na sa mga taong ito, hindi lamang mayroong mga taga-pyro, ngunit marami ring mga dayuhan na may blonde na buhok at asul na mga mata. Ang pamilya Zhou ay talagang nag-imbite ng napakaraming alchemist. Biglang nakaramdam ng krisis si Chinyu sa kanyang puso. Sa napakaraming tao, walang garantiya na wala sa kanila ang makakakuha ng formula ng tableta ng concentric na tableta. Inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat ng naruroon at isang masamang pag-iisip ang biglang sumulpot sa kanyang puso. Iyon ay upang agawin ang formula ng tableta mula sa mga kamay ng mga taong ito. Kung ganoon, hindi magiging problema ang concentric peel. Bagamat medyo masama ang kanyang iniisip, walang ibang pagpipilian si Chinyu. Dapat makuha ni Chinyu ang kapangyarihan ng isang martial saint. Maghintay ka rito. Sinabi ng lalaking iyon ang mga salitang ito at saka nagmamadaling umalis. Tahimik na nakatayo doon si Chinyu at tahimik na naghintay. Lahat ng mga tao sa paligid niya ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mukha silang walang katulad na mayabang. Hindi sila nag-communicate sa isa't isa. Para silang magkaaway. Makalipas ang 10 minuto, lumitaw sa harap nila si Zhu Yuzi at dalawang lalaki. Ang dalawang lalaki ay mga kapatid ni Zhu Yuzi, sina Zhou Yuji at Zhu Yuchen. Tumayo silang tatlo sa mataas na lugar at tumingin sa ibaba mula sa itaas. Ang tanging nakikita nila ay mga alchemist. Salamat sa pagpunta mo dito, sabi ni Zhou Yuji. Ang aking ama ay nangangailangan ng isang concentric na tableta.
Kung sino ang makapagpino ng concentric na tableta ay gagantimpalaan ng malaki. Sa puntong ito, iniunat ni Zhu Yuji ang 3 daliri at sinabing, bibigyan lang kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, umaasa ako na maaari mong dalhin ang tableta at magtipon muli dito. Kung tungkol sa mga halamang gamot, maaari kang direktang pumunta sa bodega ng mga halamang gamot upang kunin ang mga ito. Lahat ng naruroon ay yumuko at nagsabi, Mr. Zhu, mangyaring makatiyak. Gumuso si Zhu Yuji, pagkatapos ay ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, lahat, huwag mag-aksaya ng oras. Magtipon dito sa tamang oras sa loob ng 3 araw. Pagkasabi nito, tumalikod at umalis ang 3 tao ng pamilya Zhou. Tumingin si Qin Yu sa isang alchemist sa tabi niya at sinabing, mayroon ka ba talagang formula ng tableta para sa concentric na tableta? It's none of your business. Pinandilatan ng alchemist si Qin Yu at tumalikod para umalis. Matapos tanggihan si Qin Yu, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting awkward. Marami sa mga alchemist na naruroon ang sumugod sa bodega ng mga halamang gamot, ngunit hindi nagmamadali si Qin Yu. Kung wala ang pill formula sa kanyang mga kamay, kahit na pumunta siya sa herbs warehouse, hindi niya alam kung ano ang kukunin. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, si Qin Yu ay nabagabag saglit. Paano ito? Lumapit ang lalaking may bigot at nagtanong. Mapait na ngumiti si Qin Yu at sinabing, ang pamilya Zhou ay nakahanap ng hindi bababa sa 12-dosenang mga alchemist, at isa lang ako sa kanila. Napakarami. Medyo nagulat din ang lalaking may bigot. Tumango si Qin Yu at sinabing, oo. Ang pinakamahalagang bagay ay wala akong formula para sa concentric na tableta. Kung gayon bakit ka nandito? Sabi ng lalaking may bigot. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, maaari lamang natin itong gawin sa bawat hakbang. Baka makahanap tayo ng ibang paraan. Sa sandaling ito, itinulak ni Zhu Yuji ang pinto at pumasok. Mabilis na bumangon si Qin Yu at sinabing, Tita Zhou. Bahagyang tumango si Zhu Yuji at nakangiting sinabi, kamusta? Ibinuka ni Qin Yu ang kanyang bibig at nagsinungaling, walang problema, ngunit bakit nag-imbita ang pamilya Zhou ng napakaraming pharmacist? Don't tell me lahat sila ay may formula para sa concentric pill. Hindi. Umiling si Zhu Yuji. Sabi ko sa inyo, ang Shang Kingdom ay isang bansang may napakahirap na pangangasiwa. Maraming puwersa ang nakatalaga rito. Maraming tao ang dumating dahil sa aming reputasyon. Sa 3 araw na ito, tiyak na magtatanong sila tungkol sa balita, alamin kung sino ang may recipe para sa concentric pill, at pagkatapos ay aagawin ang recipe para sa concentric pill. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, medyo nagulat si Qin Yu. Hindi ba ito ay isang pagkakataon? Ang planong ito ay talagang kasabay ng kanyang sarili.